Matagal na akong nahihilig sa mga wireless routers bago ko pa sinimulan itong ating YouTube channel. Sa dami na rin ng router na meron ako, merong isang router na subok ko ng matatag, reliable, pumasa sa lahat ng aking checklist at minsan na ring na-feature sa CNET sa kanilang YouTube channel. Welcome sa Network Enthusiast PH at sa ating video ay babahagi ko sa inyo ang aking naging experience sa paggamit ko ng isa sa pinaka-reliable kong router at malamang nakita nyo rin ito sa ilan sa aking video. Halina at ating silipin ang aking naging experience gamit ang Asus AC68U. Disclaimer lang, ang video na ito ay hindi sponsored at ang mga sasabihin ko dito ay base sa paggamit ko ng router na ito. So nabili ko ito sa Lazada sa halagang 8,040 pesos kasama ang mga fees nito noong October 4, 2019 as a brand new unit. As of recording of this video, hindi na ito minamanufacture pero supported pa rin ito ng Asus at patuloy pa rin ang firmware updates nito. Itong router ding ito ang ginagamit ng aking buong pamilya sa araw-araw at so far mula noong binili ko ito noong 2019 ay hindi ako dinisappoint nito. At until now, ito pa rin ang ginagamit namin. Ang ginagamit ko pong ISP sa router na ito ay Skyfiber pero nasubukan ko na ipares ito sa mga home Wi-Fi routers katulad ng Dito, PLDT at Globe Home Wi-Fi. Sa physical features nito ay meron itong diamond design na may all black color. Fingerprint magnet din ang router na ito pero hindi ko yun iniisip na downside dahil pag nakadeploy na ito ay hindi mo naman na ito kailangan pang hawakan. Meron itong blinking type na indicator light sa harap. Makikita din natin dito na AC1900 ang nakalagay pero ito ay dahil yan ang kanyang combined speed na both 2 GHz at 5 GHz. At sa kanya namang kanan na side naman ay may WPS para sa Wi-Fi protected setup at Wi-Fi button kung gusto nyong i-turn off ang wireless broadcast nito nang hindi na kailangan pang pumunta sa web UI. Sa left side naman ay walang buttons dito pero sa likod ay makikita natin ang mga reset button, power button, DC in para sa power cable, USB 2.0 at USB 3.0 para sa mga network attached storage device, USB drive at mga printers. Gigabit 1 port, LED button para sa pwede mong i-turn off ang indicator light sa harap nang hindi na ina-access din ang web UI. At 4 na gigabit LAN ports na lahat ay 1 gigabit per second ang speed pati na rin yung sa 1 port. And then sa itaas naman makikita natin yung tatlong antena na lahat ay removable. Sadly, ang router na ito ay hindi wall mountable. Pagdating naman sa web UI, by default ma-access mo ito sa IP na 192.168.1.1 or sa www.asusrouter.com. Nagustuhan ko rin sa web UI nito yung madaling hanapin yung mga setting na gusto mong puntahan. Okay din dito yung pagkakaroon nito ng mas madaling QoS or quality of service dahil pipiliin mo na lang yung priority na gusto mo. Halimbawa, kung gusto mong i-priority yung gaming traffic, ay pipiliin mo na lang yung mga preset na nakalagay. Pero if gusto mong gawin na traditional na QoS or quality of service ay pwede pa rin naman. Meron din itong AI protection na powered ni Trend Micro para maprotektahan tayo sa mga vulnerabilities at ma-block yung mga malicious packets at sa mga DDoS attacks. Gusto ko rin yung traffic analyzer para makita yung data usage ng bawat device at breakdown ng data usage ng mga apps na ginagamit nila. At lastly, okay na okay din yung download master nito na sasaksakan mo na lang ng USB thumb drive at yung router na ang bahala mag-download ng malalaking files na gusto mong i-download diretso sa drive na nakakabit sa USB port ng router. At hindi na kailangan pa ng PC na magdamagang nakabukas para kumpletuhin na yung ating download. Ngayon, marami pa po akong gustong feature na gustong sabihin dito sa kanyang web UI. Pero yung mga sinabi ko po dito ay yung mga pinakapaborito ko lamang. Para naman sa full explanation ng QoS at download master, meron po tayong video niyan sa ating channel. So maidagdag ko lang din yung mga nagustuhan ko sa router na ito
ay yung MoMaimo para sa simultaneous na transfer ng data sa mas maraming device. Dual one na may failover o kaya naman ay load balance. So dito pwede kang magkabit ng dalawang internet connection sa pamamagitan ng pag-convert ng isang LAN port para maging pangalawang WAN port. Beamforming para mas mai-focus yung Wi-Fi signal sa device na nagre-resulta sa mas malayong range. Game booster na makikita sa ASUS app. So dito pwede to sa mga mobile gamers natin dyan, and for full specification naman, please check the link sa ating video description. Pagdating sa performance, so far hindi ako pinahiya nito dahil sa tagal ng paggamit ko dito ay minsan walang patayan ng router na ito, and napakaseldom din na nag-reset ako ng router na ito para maayos yung internet connection. Sa aming tahanan ay mayroon kaming 10 device, including dyan ang mga laptop, desktop, TV at mga smartphone, and so far hindi kami bumabagal kahit lahat kami ay nagamit. Pagdating naman sa speed test, nakakuha ako ng 90.58 Mbps na download sa LAN or sa wired connection ito. While sa wireless naman ay nakakuha ako ng 89.1 na speed sa 5 GHz at 43.5 Mbps download sa 2.4 GHz band. Ang mga test na ginawa natin ay within 10 meters mula sa router. At take note na ang aking internet plan ay 100 Mbps. Sa wireless range naman ito at sa aking testing ay meron itong 35 to 40 feet na range sa 2.4 GHz band at 15 to 25 feet naman sa 5 GHz band. At katulad ng sinasabi ko lagi sa aking mga video, the more na lumalayo tayo ay the more na nababawasan ang ating internet speed. Additionally, ang range na inyong makukuha ay maaaring iba dahil na rin sa interference, construction na inyong tahanan at iba pa. Pero despite na magagandang nasabi ko sa router natin, meron din pong downside ang router na ito. Una, dahil na rin sa lumang model na itong router na ito, ay meron ng mas magandang router na available sa ASUS currently sa kaparehong price range. Also, meron lamang itong dual band na 2.4 GHz at 5 GHz. Dahil sa kasalukuyan, ay available na ang Wi-Fi AX or yung Wi-Fi 6. Lastly, yung mga ganitong router na maraming feature ay matagal mag-boot. Sa aking testing ay nag-boot ito ng total na 2 minutes and 19 seconds bago maging operational. In conclusion, hindi ko na ito marerekomenda kung bibilhin mo ito ng brand new. Pero kung makakakita kayo ng murang deal at magandang condition na second-hand unit sa Facebook Marketplace, ay napaka-solid nito dahil mesh capable ito. Nakakailanganin mo lang bumili ng isa pang ASUS router na mesh capable din at meron ka ng operational na mesh system. Also, at katulad ng sabi ko kanina, kahit lumang model na ito ay patuloy pa rin ang firmware updates nito na sa akin ay napakaganda dahil nakakatulong yon na mapatch yung mga vulnerabilities sa aking network. So ayun yung aking experience sa AC68U router ng ASUS. Nga pala, huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-click yung bell icon dahil malaking tulong yon para masuportahan yung channel natin. Salamat sa panonood.